Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ilang kongresista at DPWH officials na sangkot umano sa flood control scam, pinangalanan ng mag-asawang Diskaya sa Senado. Ang nais naman din po ng Pangulo ay malawakang pag-iimbestiga at malaman natin talaga ang katotohanan. At ang ayaw lang naman ng Pangulo ay kung mag-name drop ng walang ebidensya, pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Mga personalidad na nabanggit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing, posibleng isama sa isasagawang investigasyon ng Independent Commission ayon sa Malacanang. The best way to protect her is probably for the ICC to meet her abroad, because her life can be in danger in our country, let's face it. Uniform personnel ang kalaban. Retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Ruina Garma umayag na maging testigo sa International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So the vote on the affirmative is 56, 5 in the negative. The motion is carried. Terminates the budget hearing on the proposed budget of the Office of the President in observance of the institutional courtesy and without prejudice to the constitutional authority of Congress over the General Appropriations Bill. 2026 proposed budget ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lusot na sa House Committee on Appropriations. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Walang kahirap-hirap na lumusot sa House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa taong 2026. Nasa 27 billion pesos ang proposed budget ng Office of the President. Malaking bahagi nito ay ilalaan sa paghahanda ng pamahalaan sa chairmanship ng Pilipinas Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So the vote on the affirmative is 56, 5 in the negative. The motion is carried. Terminates the budget hearing on the proposed budget of the Office of the President in observance of the institutional courtesy and without prejudice to the constitutional authority of Congress over the General Appropriations Bill. Tumagal lamang ng mahigit 30 minuto ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed budget ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos bumoto ng pabor ang 56 na House panel members sa mosyon ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan na i-terminate na agad ang pagdinig bilang bahagi ng tradisyon ng interparliamentary courtesy. 5 kongresista naman ang bumoto ng hindi pabor, kabilang na ang Makabayan lawmakers. Now of all times is not the time for parliamentary courtesy but for full transparency in the budget process, especially for the budget of the Office of the President. Sinertify as urgent po ni Pangulong Marcos ang 3 budget sa ilalim ng kanyang termino, 2023, 2024, 2025. Sa mga budget na ito, umaabot sa walang kapantay na 1 trillion pesos halos ang pondo na binuhos sa flood control projects. Kaya po kung may walang kapantay na pandarambo ngayon na nagaganap sa flood control,
ito ay dahil sa walang kapantay ang pondong ibinuhos sa flood control projects ng Marcos Jr. administration. Giit pa ng kongresista, dapat ding tingnang mabuti ang bilyong pisong panukalang pondo para sa confidential and intelligence funds ng Office of the President sa susunod na taon. Nagkakahalaga ng mahigit 27 billion pesos ang panukalang pondo ng tanggapan ni PBBM para sa 2026 at malaking bahagi nito ay para sa paghahanda ng pamahalaan sa chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summits and related meetings. Samantala, tinanong naman si Executive Secretary Lucas Bersamin sa kanyang naging pahayag nitong Sabado na hindi dapat isisi sa executive branch ang katiwalian at kapalpakan ng mga miyembro ng House of Representatives at iginiit sa Kamarang Clean Your House First. Ayon sa Malacanang official, hindi nito layong paigtingin ang tensyon sa pagitan ng dalawang sangay ng gobyerno. Konsensus anya ito ng gabinete para igiit ang institutional separation mula sa Kongreso. It was a consensus of the cabinet, and it was more to emphasize our constitutional position and separation, and to elicit cooperation and support from the House of Representatives more than any other. We do not intend that to rile up the tension between our departments, as we have emphasized in the opening statement. We come here seeking your support for our institutional budget. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. Bago tuluyang tapusin ang budget deliberation, binigyan pa rin ng pagkakataong maipahayag ng ilang kongresista ang kanilang mga manifestasyon, gaya ng puntong dapat igawad din ng interparliamentary courtesy sa Office of the Vice President o OVP. There should be fair application of the rules. Kung atin pong bibigyan ng parliamentary courtesy ang ating Pangulo, dapat ganun din ang ating Vice Presidente. Otherwise, we do not accord both offices. Dapat po ganun lang. Hindi po dapat selective ang ating aplikasyon ng tradisyon na yon. Si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. iginiit na walang dahilan para sa interparliamentary courtesy sa gitna ng mga maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Wala pong rason kung bakit mag-extend po ng gantong klaseng courtesy at a time when spending in the government is undergoing intense public scrutiny and even outrage over the recent and discoveries on systemic corruption. Inihayag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang planong paghahain ng panukalang batas na maglalagay ng pangil sa bubuing Independent Commission ng Executive Branch na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyektong pang-infrastruktura ng Department of Public Works and Highways o DPWH. We in the Liberal Party are filing a proposal today or maybe tomorrow upang bigyan po ng legislative authority ang komisyon na ito nang sa ganon ay magkaroon po ng coercive at subpoena powers. Naniniwala po kami na kung ang komisyon na ito ay walang ganitong kapangyarihan ay mahihirapan para makapag-imbestiga ng maayos at masusi. Ayon kay E.S. Bersamin, hindi pa tiyak kung kailan ilalabas ang executive order kaugnay ng Independent Commission, lalo na at nasa labas pa ng Pilipinas si PBBM. Pagtitiyak din ito, hindi makahahadlang ang Independent Commission sa isinasagawang legislative inquiries ng Kongreso. We are not yet sure when we will come out with it because right now the President is in Cambodia. We do not preempt the Congress, especially this House, from doing its own, to taking the initiative also in this respect. We will not be a hindrance there. This EO will not be barring you from doing that because that is your institutional responsibility also. Ayon sa tagapanguna ng House Committee on Appropriations, may pagkakataon pa ang House members na busisiin ang pondo ng tanggapan ni PBBM sa plenaryo ng Kamara. Pero giit ni Congressman Tino, hindi naman direktang matatanong si Executive Secretary Bersamin sa plenaryo sa mga isyung ito.
Samantala, nagpulong naman sina E.S. Bersamin, Speaker Martin Romualdez at iba pang House Leader sa Kamara kaninang umaga. Sa inilabas na larawan ng tanggapan ng liderato ng Kamara, kita ang tila masayang pag-uusap ng dalawang opisyal, gayon din ang pakikipagkamay ng dalawa sa isa't isa. Sa isang pahayag naman, kinikilala ni Speaker Romualdez sa mga isyu na dapat tugunan at handa rin anyang makipagtulungan sa executive branch ang Kamara para mapagtibay ang budget process at matiyak na nagagamit ng wasto ang pondo ng bayan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Phnom Penh, Cambodia, nakapulong ng Pangulo ang mga matataas na opisyal ng naturang bansa. Tumagda na rin sa kasunduan ang Pilipinas at Cambodia. Ito ang balita ni Nel Maribuhok, live mula sa Phnom Penh, Cambodia. Magandang hapon, Nel. Ano-ano bang kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Cambodia at papaano makikinabang dito ang mga Pilipino? Yes, June, 3 kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Cambodia na may kaugnayan nga doon sa paglaban sa transnational crimes, edukasyon at maging sa air services. Sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet, tinalakay nila ang mga mahalagang isyu na nakakaapekto sa dalawang bansa. Kaya naman nagkasundo ang Pilipinas at Cambodia na palakasin ang kooperasyon nito sa iba't ibang larangan. Kanina, lumagda ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos sa kanilang counterparts ng 3 kasunduan. Kabilang rito ang mga kaugnayan sa kooperasyon ng paglaban sa transnational crimes, larangan ng higher education at air services. Kinilala naman ng dalawang lider ang halaga ng pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa. We also acknowledge the pressing challenges that cut across borders: human trafficking, cybercrime, illicit drugs, and other transnational threats. These dangers affect the safety of our citizens and the stability of our societies. It is in this spirit that we agreed to strengthen collaboration among our law enforcement and security institutions so that our collective response will be swift, coordinated, and effective. We reaffirm our shared commitment to combat transnational crime, especially online scams, through information sharing and law enforcement. Ayon kay PBBM, ang kanilang pagpupulong ng Prime Minister ang hudyat ng panibagong yugto ng partnership ng Pilipinas at Cambodia. Aabot sa mahigit 7,000 ang mga Pilipinong nagtatrabaho dito sa Cambodia na ang karamihan ay mga guro at nagtatrabaho sa service sector. Tapos nga yung puna ni Pangulong Marcos dyan sa The Peace Plus, parang dyan sa Pilipinas, ang tawag sa atin dyan ay Malacanang, ay pagpulong naman si Pangulong Mark dito sa mga business leaders dito sa Cambodia. At alamin natin yung detalye yan bukas sa gaganap na press briefing ni Pangulong Marcos sa Phnom Penh delegation na narito sa Cambodia. June? Maraming salamat, Nel Maribuhok. Umalis muli ng Pilipinas kagabi si retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, makikipagkita ito sa tauhan ng International Criminal Court o ICC. Pumayag din umano si Garma na maging testigo sa ICC kaugnay ng war on drugs. Ito ang balita ni Dante Amento. As we speak, she's with them right now, with the ICC people in Malaysia. Pumunta kagabi sa Malaysia si retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma upang makipagkita sa mga tauhan ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, pinayagan nilang umalis ng bansa si Garma, lalo na at lookout bulletin lamang ang inisyu sa kanya. Given that and the fact that she was going to Malaysia to meet with the ICC, gave us reason to say, okay. Si Garma ay dumating ng bansa noong Sabado, September 6 mula sa Los Angeles, California matapos i-deport ng Estados Unidos. Dagdag pa ni Remulla, sa Malaysia nakipagkita si Garma sa ICC para sa kanyang kaligtasan.
The best way to protect her is probably for the ICC to meet her abroad, because her life can be in danger in our country, let's face it. Uniform personnel ang kalaban. Samantala, inihayag din ni Secretary Rimulya na pumayag si Garma na maging testigo sa ICC sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Batay na rin anya ito sa pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kinakausap ng ICC. Pero nilinaw ni Rimulya na wala sa DOJ na kumausap kay Garma. I think she has agreed to be a witness, according to Senator Sally Trillanes, because I've been working with Senator Trillanes because we have no real official relationship with the ICC except for the fact that we protect the witnesses who are here, who may be the subject of an ICC request. Kinumpirma naman ni Trillanes na kausap nga niya si Garma at pumayag na itong tumistigo laban kay FPRRD. Sinabi pa ni Trillanes na sa trial o formal na paglilitis na haharap si Garma sa ICC at hindi sa confirmation of charges laban kay dating Presidente Duterte sa darating na September 23. Una nang sinabi ng human rights lawyer na sa Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel to the ICC, na handa na ang mga biktima para sa confirmation of charges. Kukumbinsihin anya nila na magkakaroon ng trial o paglilitis sa kaso. Handa ang mga biktima para sa September 23, 2025. Ito ang confirmation of charges hearing kung saan inaasahan na unang makukumpronta si Duterte ng kabuuan ng sakdal o reklamo laban sa kanya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala si Manila Mayor Isko Moreno na hahabulin ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang mga kontratistang hindi nagbabayad ng buwis. Ito ay matapos ihayag ng alkalde na nasa halos 100 mga kumpanya na may hawak ng flood control projects sa Maynila ang hindi nagbayad ng tamang buwis. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. If and if, halimbawa, hindi pa rin sila tumugon. Hindi naman kami mangingimi na pailan sila ng kaso. At yung mga kasong to, padadala namin sa PICAP, DPWH, DBM, and Office of the President. Hindi magdadalawang isip ang pamahalaang lungsod ng Maynila na sampahan ng kaso ang mga kontratistang hindi pa rin nagbabayad ng tamang buwis. Ito ang banta ng alkalde ng lungsod kung mabibigo pa rin silang tuparin ang kanilang obligasyon sa kabila ng ipatutupad na General Tax Amnesty Law. Sa ilalim nito, hindi na pagmumultahin at pagbabayarin ng interes at tanging prinsipal lamang ang kailangan nilang isettle. If there is criminal aspect of it, then we'll file criminal cases. Hindi kami mangingimi. But don't get us wrong. Kita mo, haba ng pasensya namin. Bago namin pailan ng kaso, we make sure that due process of law were observed and evidence is present, then we'll make them liable. Ayon sa alkalde, hanggang ngayong araw, 12 million pesos na ang kanilang nakokolekta simula nang ihayag nito sa publiko na nasa 100 mga kumpanya na mayroong flood control project sa Maynila ang hindi maayos na nagre-remit ng kanilang tax. Kinabibilangan ito ng St. Timothy Construction Corporation at iba pang mga kumpanya ni Curly at Sara Diskaya. Inaasahang aabot ng higit 200 million pesos ang kabuuang buwis na dapat makolekta mula sa mga contractors. Wala namang ibinigay na eksaktong palugit si Mayor Isko Moreno para makapagbayad ng buwis ang mga ito. Basta binibigyan ko sila ample time kasi they have to pay. Pagtitiyak ni Manila Mayor Isko Moreno, hindi nila pipigilan ang mga proyektong ginagawa sa lungsod basta't dadaan ang mga ito sa tamang proseso. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa naiimbitahang maging miyembro ng Mayors for Good Governance si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Anya, sa kabila nito hindi siya magse-self-assess kung ang ginagawa niya bilang isang lingkod bayan ay maayos na pamamahala. Dagdag pa ng alkalde ang kanyang mga nasasakupan ang magsasabi para rito. Well, I'm not invited yet. But with all honesty, it is not up for me to say that I am a mayor for good governance.
or good governance. Hayaan ko na ang taong bayan ang humusga. Hindi ko naman pwedeng i-self-assess yung sarili ko. Hayaan ko na lang ang taong bayan ang mag-assess if we are doing good governance. Direspondihan ng UNTV News and Rescue ang 54 anyos na fish vendor matapos masangkot sa motorcycle accident sa Tacloban City. Ang kabanggaan naman ito, inassistihan ng Tacloban City Rescue Unit. Ito ang balitan ni Lizelle Nael. From 1 to 10. From half to siya. Ano yung all bagan 10 punto, 8, Gasgas sa kaliwang parte ng ulo at braso ang tinamo ng isang 54 anyos na lalaki sa Tacloban City. Ito ay matapos mabangga ng sinasakyang motorsiklo ang isa pang motorsiklo sa Barangay 60 Aslom, Real Street pasado alas 2 ng madaling araw, September 6. Tapos hino po nakakuha, hino nakauna pagkabunggo iyo. Iya, tikain mo po iya. Tikain ka mong puliwatan mo pagbiyahe yan ang gabi. Fishport. Pauwi na umano ang fish vendor sa kanilang bahay galing sa fishport nang mangyari ang aksidente. Saktong naka-standby duty ang UNTV News and Rescue malapit sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Kaya agad na nakaresponde sa tumawag na isang concerned citizen at i-report ang nangyari. Nadatnan ng UNTV NAR ang pasyente na nakaupo sa kalsada. Agad binigyan ng paunang lunas at saka dinala ang biktima sa Tacloban City Hospital. Kung ano po na hinabuhay. Tignan mo na tayo na Ang rider na kabanggaan ay nagtamo rin ng injury na nirespondihan naman ng Tacloban City Rescue Unit. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan ng Philippine National Police Headquarters Support Service o HSS sa anti-kidnapping group ang responsable sa illegal na pagparada ng recovered na sasakyan sa Officers Row o tirahan ng mga general sa loob ng Campo Crame. Ayon kay Headquarters Support Service Director, Police Brigadier General Job Russell Balakit, hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang anti-kidnapping group para iparada roon ang sasakyan. Ang nasabing sports utility vehicle ay sangkot sa kidnapping ng 3 Chinese national at isang Filipina. Ito ang balita ni Lea Ilaga. The Ford Everest is indeed a part of evidence involved in a kidnapping case of a Chinese businessman who was abducted July 1. Yeah, so safely rescued po siya after conducting an police operation on July 14 na nag-result po ng confiscation or recovery of 6 vehicles na kasama nga po doon yung Ford Everest color black. Kapwa kinumpirma ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group at Headquarters Support Service o HSS na sangkot sa kidnapping ang itim na Ford Everest na nakitang nakaparada sa Officers Row o sa compound na tirahan ng mga opisyal sa loob ng Campo Crame noong August 6. Ayon kay HSS Director, Police Brigadier General Job Russell Balakit, pinaiimbestigahan na niya sa AKG kung sino ang responsable sa pagdadala ng ebidensyang sasakyan sa compound ng mga general. And we also ask them to conduct investigation against their personnel if ever mayroon silang lapses at procedural lapses on handling evidence on their part. Ang anti-kidnapping group, itinangging ginamit ng kanilang opisyal o tauhan ang sasakyan bilang service o personal car. From July 14 na na-recover, and then after that, dahil puno na po ang parking space ng AKG because of limited space, kailangan pong ilipot temporarily po. So within the camp, nag-score kung saan po pwede na i-park for the meantime. So yun nga po yung nakita.
doon sa area ng MOQ. Sinabi ng HSS, walang pahintulot ang pagparada ng AKG ng naturang hot car sa lugar. Ang aming memo is i-transport nila yung evidence car na yan doon sa kanilang compound since it is not authorized doon sa area na yun. And then we reminded them also that whenever may movements ng kanilang mga evidence inside camp is to inform us, communicate to us. Kasi hindi naman authorized yung areas na yun na pinaglalagyan nila. Kinumpirma rin ng AKG na sa 6 na recovered na sasakyan, tanging ang Ford Everest lamang ang nakaparada sa Officers Row. Yung Ford po, yun po ang nadala sa MOQ. Siguro nagkataon na yun lang yung yes. Hindi po intended or random lang na yun yung hindi na-accommodate sa space, parking space po namin. Siniguro naman ni PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo na maparurusahan ang sinumang responsable sa pagparada ng hot car sa compound o tirahan ng mga general. Ang insidenteng ito na kinaugnayan ng AKG, ng HSS at ng HPG ay magsisilbing aral sa ating mga unit na dapat igalang ang mga umiiral na panuntunan dito sa loob ng kampo. Sisiguraduhin po namin na dapat maparusahan ang dapat maparusahan. August 6, nang matagpuan ng mga tauhan ng HSS ang sasakyan na sangkot sa kidnapping na nakaparada sa Officers Row sa loob ng Campo Crame. Dahilan upang maglabas ng memorandum ang HSS noong August 22, kung saan ipinagbabawal ng HSS ang pagpapark ng mga security, AD camp at ang kanilang mga sasakyan sa Officers Row. Tanging ang mga sasakyan lamang ng mga opisyal ang maaaring pumarada sa parking na inilaan sa kanila. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mario Delfin mula sa Melbourne, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nagbabala ang Israel na posibleng maglunsad ito ng unilateral na hakbang matapos ianunsyo ng ilang bansa gaya ng Canada, France at Britain ang kanilang plano na kilalanin bilang isang estado ang Palestine sa darating na UN General Assembly. Ayon kay Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar, ang pagkilalang ito ay isang pagkakamali at magpapalala lamang sa sitwasyon imbes na magdulot ng kapayapaan. Kaugnay nito, kinumpirma ng gobyerno ng Israel ang pagpapatuloy ng mga bagong settlement projects sa West Bank kabilang ang kontrobersyal na E1 development na makikitang halos hahatiin ang teritoryo. Mariin namang tinutulan ni Jordan's King Abdullah II ang anumang tangkang annexation at pagpapalaya sa mga Palestino, habang nanindigan ng US na magiging disastrous ang pagkilala sa isang estadong Palestino nang walang kasunduan. Naglunsad ang Russia ng pinakamalaking pag-atake sa himpapawid laban sa Ukraine na nagresulta ng sunog sa mga gusali at pagkamatay ng mga sibilyan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na natamaan ng pag-atake ang Ukrainian building sa Kyiv. Ito ang balita ni Pong Mercado. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Muling ubigting ang tensyon sa digmaan ng Russia at Ukraine matapos maglunsad ang Moscow ng pinakamalaking drone at missile attack ngayong weekend. Nasunog ang pangunahing gusali ng pamahalaan sa sentro ng Kyiv matapos tamaan ng Russian drone strike ayon sa mga ulat ng Ukrainian officials. 4 ang nasawi, kabilang ang isang sanggol at mahigit 20 naman ang sugatan. Malawak din ang pinsala sa iba pang lungsod gaya ng Zaporizhia, Kryvyi, Odessa at maging sa Sumy at Chernihiv regions. Ayon kay Ukrainian Prime Minister Yulia Syrydenko, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinamaan ng Russia ang gusali ng pamahalaan ng Kyiv.
Вереденко Юлія знаходить тут будівлі уряду, де ворог вперше за час повномасштабної війни влучив у будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Anya, malinaw din itong senyales na hindi handa ang Russia na itigil ang digmaan. Kaya muli rin itong nanawagan ng tulong sa mga kaalyado para higpitan ang sanksyon laban sa Russia. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому має заклик до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо, давайте підсилимо санкції проти Росії. Base sa datos ng Ukrainian Air Force, umabot sa 805 drones at 13 missiles ang pinakawala ng Russia, kung saan 751 drones ang nakuha ng Ukrainian Defense Force. Samantala, kasunod ng pag-atake ng Russia sa Kyiv, nakatakdang muling magtungo ang ilang European leaders sa Amerika para muling pag-usapan ang mas matinding sanksyon laban sa Russia. You know, certain European leaders are coming over to a country on Monday or Tuesday, and individually, and I think we're going to get that settled. I think we're going to get it settled. Posible ring mapag-usapan sa pulong ang pagpapataw ng karagdagang sanksyon sa Russia, bagay na sinang-ayunan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing tumanggi ang mga nakaligtas sa malalakas na lindol sa Afghanistan na bumalik sa kanilang mga nawasak na bahay dahil sa takot na muling gumuho ang mga bato mula sa kabundukan at matabunan sila. Hindi bababa sa 2,200 ang nasawi at mahigit 3,600 naman ang sugatan noong September 1 matapos yanigin ng magkasunod na lindol at aftershocks ang probinsya ng Kunar at mga karatig lugar. Maraming pamilya ang nananatili sa bukirin at gilid ng kalsada kahit walang maayos na tirahan. Ayon sa mga survivor, kahit ulan lamang ay maaaring magdulot ng panibagong panganib, kaya't nananawagan sila sa pamahalaan ng Afghanistan ng ligtas na relokasyon at mas mabilis na tulong. Inanunsyo ng pamahalaan ng South Korea na nakipagkasundo ito sa Estados Unidos para sa pagpapalaya at pag-uwi ng mga South Korean national na naaresto sa isinagawang immigration raid sa planta ng Hyundai sa Georgia. Higit 300 sa 455 na dinakip ay mga South Korean na sinasabing iligal na nagtatrabaho sa pasilidad na bahagi ng isa sa pinakamalaking foreign investment projects sa estado. Ayon kay Presidential Chief of Staff Kang Hoon-sik, nakahanda silang magpadala ng chartered plane kapag natapos ang kinakailangang proseso at magpapatupad din ng reforma sa visa system. Nanindigan naman ang White House na lehitimo ang operasyon upang maprotektahan ang trabaho ng mga Amerikano kasabay ng panawagan ni US President Donald Trump sa mga foreign investor na galangin ang batas ng Estados Unidos. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Melbourne, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Ikinokonsidera ngayon ng Department of Information and Communications Technology o DICT na i-block sa Pilipinas ang access sa ilang social media platform. Ito ay kung patuloy silang hindi tutugon sa kampanya kontra fake news at misinformation. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yung panahon na magkaroon tayo ng holiday sa mga hindi nagko-comply na platforms, whether it's your social media platforms or your marketing platforms, hindi nyo muna makita until they comply. So, nag-aabiso na ho kami. Pinaalalahanan ng Department of Information and Communications Technology o DICT katuwangang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga online platform na makipagtulungan sa kanila upang linisin ang mga social media na nagdudulot ng online harm. Gaya ng mga post na fake news, deepfake, peking produkto, serbisyo, online gambling, child pornography at iba pa. Lalo na kung ang fake news ay may kinalaman sa banta sa national security at destabilisasyon.
Halimbawa nito, ang kumalat na hindi umano bahagi ng Pilipinas ang Palawan. Pero sabi ko nga, there are some things that are not negotiable when it comes to national security. When it comes po do sa mga destabilization na pwede mangyari. So, sinasabi na rin ho namin sa kanila that those who would not comply, we would be compelled na to exercise kung ano yung mga available remedies sa amin. And one of them is to block yung mga sites na to. Ayon sa DICT, hanggat maaari ayaw nilang dumating sa punto na suspindihin ng URL o ang online address ng isang platform dahil madadamay pati ang mga maayos na nagninegosyo online at responsableng gumamit ng social media. Ang problema lang po sa social media platform, pag tinanggal natin yon, buong lahat po yon. Yung mga nagnenegosyo ng maayos, yung nakikipag-usap sa pamilya nila ng maayos, naho-hostage po sila. Ayaw naman natin ng ganon. Para bang, ano yan, ibig nyo sabihin, susunod lang kayo pag sinutdown namin kayo. Pag sinutdown namin kayo, maraming mas nagnenegosyo ng maayos sa social media platform. Dagdag pa ng kalihim, binabalanse pa rin naman nila ang interes ng publiko. Pero mas marami pa rin naman ang naidudulot na mabuti ng social media. Kaya naman patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga social media platform na ito. Ayon sa DICT, marami na silang natatanggap na mga reklamo sa kanilang action center tungkol sa pagdami ng mga problema sa mga social media platform. Zero tolerance ang ipinatutupad ng DICT sa mga ganitong panganib sa internet. Nagpahayag naman ng suporta ang iba't ibang social media platform. We continue to work closely with relevant authorities like the DICT and the DTI and of course other government organizations to protect our users and empower the millions of Filipino creators and small businesses on the platform. We continue to work with our government partners such as the DTI and the DICT to support the development goals and agendas of the national government. This include, but is not limited to, supporting MSMEs to make sure that to help our kababayans and our small businesses scale their business online. Nagpadala naman ng statement of support ang iba pang social media platform na hindi nakapunta ng personal. Paliwanag ng DICT pagdating sa mga fake news. Napakahirap itong ipatanggal kung saan kailangan paan niya silang paulit-ulit na sumulat sa mga opisina ng mga ito na karamihan ay wala dito sa Pilipinas. Hindi nga namin alam kung nasaan sila sa labas ng bansa, di ba? So hindi namin alam. So anong gagawin namin? Susulat po kami sa mga social media platform. Maniwala kayo, kay Meta nga, sumulat na ako kay Mr. Mark Zuckerberg. So, nag-respond naman. So, hindi basta-basta mapapatanggal yon. Kailangan kami sumulat sa kanila. Alam nyo, ilan days na ba ako? 168 days na ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang definition ng fake news. Panukala ng DICT dahil sila naman ang otorisadong ahensya tungkol dito. So, eto ngayon po yung proposal namin sa kanila. Pwede ba kami naman yung duly authorized authority para magsabi kung fake o hindi? Pagka nagbigay na kami ng notice, and it's legal naman within our mandate to take out online digital harm, i-take down yun na. Huwag na tayo magdebate kung fake o hindi. Kasi totoo lang naman, marami po tayong nakikita dyan na obvious naman na fake, di ba? So, yun lang po pakusap namin sa mga social media platform. Mahalagaan niya ang oras sa isang fake news, lalo na kung ito ay nag-viral dahil naililipat ito sa ibang platform. Bagamat may madaling aksyon ang mga social media platform gaya ng mga sumbong sa mga fake product, pero mayroon pa ring mga sumbong na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaaksyonan. Sa online isabong sa ngayon, nasa 53,000 sites na ang napatake-down ng DICT. Pinakamaraming paglabag naman sa mga panuntunan ay ang Meta. Paliwanag ng DICT dahil ito rin ang malaki o mas maraming Pilipino ang gumagamit. Pakiusap ng DICT maglagay ng opisina sa Pilipinas ang mga platform na ito. We encourage the social media platforms to set up shop in the Philippines.
dito sila maglagay ng content moderators nila na Pinoy din. Kasi nga, like yung isang social media platform sa Singapore nagpapatakbo, yung konteksto ba ng Pinoy, baka hindi nila gets baka hindi nanood ng mga noontime show yung mga yan, hindi nila makukuha yung nuances sa Pinas So ang ano namin is, dito set up shop kayo. Anyway, dito kayo kumikita ng income nyo ng revenue nyo. Ang laki ng kinikita nyo dito. Di magtayo naman kayo dito ng moderation nyo, di ba? Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dininig ngayong araw ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government para sa susunod na taon. Ayon sa DILG, malaking bahagi ng kanilang proposed budget ay nakalaan para sa modernisasyon sa pambansang pulisya. Ito ang balita ni Jed Neresina. That is part of the 2026 210 billion, Your Honors. So when we say we modernize, of course we fully pay our PNP personnel, we fully equip them, and we fully train our personnel so that we'll be modernizing. And ang vision namin is we will be credible, efficient, and effective force. Aabot sa 287.5 billion pesos ang panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government para sa taong 2026. At ito ay 1.8% na mas mataas kumpara sa 282.3 billion pesos na budget ng ahensya ngayong 2025. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa proposed budget ng DILG, inihayag ng ahensya na ang 210 billion pesos ng kanilang budget ay mapupunta sa Philippine National Police. Paliwanag ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., malaking bahagi ng kanilang pondo ay ilalaan sa modernisasyon sa hanay ng pulisya. Dagdag pa ni DILG Secretary John Vic Remulla, sa mga susunod na araw ay sisimulan na nila ang Unified 911 sa buong bansa. Dahil dito kinakailangan aniyang mag-upgrade ng equipment o kagamitan ang PNP at Bureau of Fire Protection o BFP upang maayos nila itong maipatupad. Namely, the radio system will be uniform on the push-to-talk POC, that it's a different system, sir, which is uniform now for the BFP and the PNP. Namely, the unmanned aerial vehicles will be enhanced so that we will have a 24/7 surveillance over the city and the country at all times, so that any security contingencies can be worked upon. And also to enhance the capacity of 911, the response vehicles will be increased for this year alone, another 500 vehicles and another 2,000 motorcycles. Bukod sa panukalang budget ng DILG, naitanong din sa nasabing pagdinig ang tungkol sa ginagawang paglaban ng kasalukuyang administrasyon sa iligal na droga. Ayon kay Secretary Remulla, sa nakaraang 7 buwan, 7 tons ng shabu na ang kanilang nakumpiska. Dagdag pa ng kalihim, bumaba na ang supply ng nasabing iligal na gamot sa bansa. We believe that the usage has gone down significantly. To prove a point on that, although there will be naysayers about what I'm about to say, we have the statistics to prove that crimes against property and persons have declined sharply in the last 7 months, and we attribute that to a more benign but more effective war on drugs. Target din aniya ngayon ng administrasyon ang manufacturers at suppliers ng shabu kaysa ang mga user gaya noong nakaraang administrasyon. A lot of it is supply interdiction. We have had massive hauls along the coastlines. Fishermen voluntarily get from the sea suspicious floating objects and turn it over. And we have also intercepted boats that have carried massive amounts of methamphetamine, and we have decrease the supply in the market. Tinayak din ni Secretary Remulla na hindi makababalik sa merkado ang mga nahuli nila. At the start of my term, ma'am, I was insistent that the case of the shabu warehouse in Tondo be prosecuted, which resulted in the charging of 2 generals and 60 other policemen who were part of the recycling trade. And since then, every apprehension of drugs has been audited, has been tagged, and has been disposed properly.
Base sa report ng DILG sa House Appropriations Committee, mahigit 29,000 barangays na ang drug clear at nasa 3.4 billion pesos na ang kanilang nakumpiskang iligal na droga simula January hanggang June ngayong taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matinding sagupaan ang nasaksihan ng mga manonood ng UNTV Cup Executive Face-Off kahapon. Nagtagumpay sa dikit na laban ang DOJ Beacons kontra sa GSIS Furies at ang Judiciary Magis kontra naman sa PNP Responders. Nananatili namang undefeated ang AFP Cavaliers matapos nilang putulin ang 5-game winning streak ng BJMP Greyhounds sa isang matinding bakbakan ng dalawang powerhouse teams. Ito ang balita ni JP Nunez. Look at that. Yeah. Here's another shot. Nice drive. That'll score. Sa ikatlong round ng quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025, puwersado ang bawat kupunan na habulin ang top 4 spot upang makaabante sa next round, habang ang mga kupunan na may advantage ay todo bantay sa kanilang team standing. Nice pass at the line. Sa first game ng triple header match sa Novadesi Convention Center sa Quezon City, halos dikit lang ang naging bakbakan sa hardcourt ng DOJ Beacons at ng GSIS Furies. Mula first hanggang fourth quarter, ilang ulit nagkaroon ng deadlock at lead changes na nagpahirap sa parehong kampo na makuha ang upper hand. At sa huling 4 na minuto bago matapos ang fourth quarter, parehong 56 points ang score ng dalawang kupunan. Umangat ang DOJ Beacons ng 1 puntos matapos ang free throw ni Prosecutor Borgie Kalugay. Parehas na dagdagan ng 2 points ang score ng dalawang kupunan bago pumasok sa last 2 minutes of action. 60-58, lamang pa rin ang DOJ Beacons. Tinangkang humabol ng GSIS Furies sa huling minuto ng laban, ngunit tanging ang free throw lamang ni Homer Garcia ang naibuslo bago matapos ang laban. Natapos ang laban sa score na 61-59. Basta bigyan natin ang best natin. Basta laban tayo, matalo manalo, kasi importante ilalaban natin yung game. Players talaga, bigla kaming kulang ngayon, maraming wala. Kaya yung rotation ko medyo bumilis. Tapos yun, kaya medyo napagod yung mga boss. Kaya siguro talaga nakahabol yung DOJ ng second half. Hinirang naman na best player of the game si Attorney Nonilon Tagalikod na kumamada ng 19 points, 6 rebounds, 2 assists at 2 steals. Noong mga nakaraang kasing laro, it's like we were not playing to the best of our ability. Ngayong araw, sabi namin, let's trust ourselves, let's trust each other, and let us give each other a chance. So hanggang dulo, sabi namin, kaya natin to, laro lang tayo. But we're gonna have a good one. The first touch, Pegalan, good feed. 2 points agad. Baseline of 10. Paso! Yes, Sa second game, laban ng parehas na mabibilis at maliliksi na AFP Cavaliers at rookie team na BJMP Greyhounds ang nagtapat. Subalit nanaig pa rin ang AFP Cavaliers at nanatiling undefeated. 3 player ng BJMP Greyhounds ang kumamada ng double-digit scores para sa kanilang kupunan. Si Jail Superintendent Ricky Pegalan na nag-ambag ng 12 points. Si Jail Superintendent Jesse Gingoyon na may 17 points. At si Jail Superintendent Cassius Verbo na may 13 points para sa combined points na 42 points. Tinapatan ito ng 2 manlalaro ng AFP Cavaliers na sina Commander Paul Carbajal na nagtala ng 29 points at si Lieutenant Colonel Alfie Cabael na umambag ng 12 points para sa combined 41 points. Sa pagtatapos ng first quarter, double-digit ang naging lamang ng AFP Cavaliers sa score na 20-7. Naalagaan nila ang kalamangan hanggang sa maiwan ang 20 puntos na tambak sa pagtunog ng buzzer kontra BJMP Greyhounds sa final score na 83-63.
Hindi kami nagkumpiyansa. At yung depensa namin ng first quarter hanggang fourth quarter is na-maintain namin. Una yung talaga, height. Tsaka yung presence nila sa ilalim. Mas advantage kasi sila sa height kaya yun talaga yung naging problem namin. Nananatiling undefeated sa liga ng mga public servant ang AFP Cavaliers habang naputol naman ang 5 winning streak ng BJMP Greyhounds. Best player of the game si Commander Paul Carbajal mula sa kanyang double-double performance. 29 points, 25 rebounds, 1 assist, 2 steals at 5 blocks. Yung BJMP, talagang sobrang nahirapan din kami. Yung preparation lang talaga yung nagdala for this victory. And of course, yung relentless namin, yung will to win, ayaw naming mabahiran yung winning record namin. And of course, yung teamwork namin. That's the good left-handed stab. Off cross-court pass. Nardo cuts through 2 defenders. Limbawan. Open shot Garcia. At sa huling game ng triple-header match, naging mainit ang bakbakan sa hardcourt ng Judiciary Magis at PNP Responders sa endgame ng laban. Tabla sa 64-all ang score bago pumasok sa last 2 minutes of action. Parehong desperado ang dalawang koponan para selyuhan ang kanilang panalo. Pinilit ng PNP Responders na makahabol hanggang sa pagputok ng buzzer. Subalit naiwan sila sa 4 na puntos na kalamangan. Final score 73-69 in favor of Judiciary Magis. Ni-instill ko lang sa kanila na they have to do their role kasi very important yun even though na hindi sila umi-score but again nakakontribute sila in the little way, malaking bagay sa amin. Breaks of the game lang, may mga tawag na hindi pumabor sa amin. Ganun lang talaga hindi pumabor sa amin, hindi namin nakuha yung panalo. Best player of the game si Attorney Ronel Nardo ng Judiciary Magis sa kanyang inambag na 23 points, 7 rebounds at 4 assists. Naganda talaga kami kasi alam namin yung mga team sa kabilang bracket sobrang lalakas talaga. Tsaka alam namin ang PNP talaga sobrang masasagat talaga kami sa takbuhan. So talagang pinagandaan ng coaching staff talaga yan tsaka ng mga teammates ko. Matapos ang mga laro nitong linggo, nangunguna pa rin sa standing ang undefeated na AFP Cavaliers sa kanilang 8-0 win-loss record. Pangalawa ang Judiciary Magis na may 7 panalo at 1 talo. Pare-parehas naman na may 5-3 win-loss record ang top 3 na GSIS Furies, top 4 na BJMP Greyhounds at top 5 na Ombudsman Graft Busters. Pareho naman na may 5-4 win-loss record ang PNP Responders at DOJ Beacons na nasa 6th at 7th spot. Habang nasa huli ng team standings ang Executive Branch Commanders na may 4-4 win-loss record. Abangan ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa darating na September 10, araw ng Miyerkules sa Amoranto Arena sa Quezon City. Sa unang laban, haharap ang top 3 na GSIS Furies sa undefeated na AFP Cavaliers. Sa second game, maghaharap ang rookie team na BJMP Greyhounds at Judiciary Magis. At sa huling game, ang Executive Branch Commanders versus Ombudsman Graft Busters. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangalanan ng mag-asawang Diskaya sa Senado ang mga kongresista at opisyal ng pamahalaan na sangkot umano sa mga anomalya sa flood control project. Isinailalim naman ang mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program matapos isiwalat ang mga impormasyon kaugnay ng naturang issue. Habang ang Blue Ribbon Committee naman ay naglabas ng contempt order sa isang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Live! Magandang gabi, Asher. Sino-sino ba ang mga tinukoy ng mga Diskaya
na sangkot umano sa katiwalian. June 19 na miyembro ng House of Representatives ang pinangalanan sa joint sworn statement nina Pacifico at Cesara Diskaya, ang isa sa mga flood contractor ng mga manaumalyang flood control project ng pamahalaan. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, ibinunyag ng mag-asawang Diskaya ang mga umano'y nabigyan nila ng bahagi ng halaga ng mga flood control project. Ayon kay Pacifico Diskaya, kapag nanalo sila sa bidding sa bawat proyekto, may mga lumalapit umano sa kanila na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Kabilang sa mga pinangalanan ng mga Diskaya ay sina Congressman Roman Romulo ng Pasig City, Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List, Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City, Nicanor Nicky Briones ng Aga Party List, at Marcelino Marci Teodoro ng Marikina City. Gayon din sina ang mga kongresista na sina Florida Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, Eliandro Jesus Madrona ng Romblon, Benjamin Benji Agarao Jr. ng Laguna, Florencio Gabriel Bem Noel ng Anwaray Party List, Leody Odi Tariela ng Occidental Mindoro, kasama rin sina Congressman Reynan Arrogancia ng Quezon Province, Marvin Rillo ng Quezon City, Teodoro Haresco Jr. ng Aklan, Antonieta Odela ng Zamboanga Sibugay, Dean Asistio ng Caloocan City at Marivico Pilyar ng Quezon City. Nagbigay na ng kani-kaniyang pahayag ang mga naturang kongresista kaugnay ng mga alegasyon sa kanila ng Diskaya. Anila, pawang paninira lamang ang mga pahayag ng mag-asawa. Bukod sa mga ito, nabanggit rin sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldi Co na dating chairperson naman ng House Committee on Appropriations. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Bukod sa mga kongresista, binigyan rin nila umano ang bahagi ng halaga ng proyekto ang mga opisyal na karamihan ay mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunsod ng mga isiniwalat na impormasyon, nag-aalala ang mga Diskaya para sa kanilang seguridad. Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta, nang matanggap niya ang sworn statement ng mga Diskaya, ay nakipag-ugnayan na rin siya agad sa Department of Justice. Sinabihan ako ng ating kalihim, Boying Rimulya, na pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty. Kasi po ang tuntunin sa ating State Witness Law or Protection Program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo magka-qualify.
Dagdag pa ni Senador Marcoleta, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na magkakaroon sila ng provisional immunity na hindi basta-basta uusigin na lang bilang paghahanda sa pag-a-apply sa State Witness Program ang mga Diskaya. Sumang-ayon naman si Diskaya na magpasailalim sa Witness Protection Program. Samantala, kinwestiyon naman ng Blue Ribbon si former DPWH Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez kung saan unang siniyasat ito ni Senador Jinggoy Estrada. Ano pang mga kasino pinaglalaroan mo? Okada hindi po kami nakarating doon. Okay, saan? Soler? Soler po. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung bakit ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya? Oo nga naman. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Dahil hindi kumbinsido ang mga senador sa ilan pang impormasyon na inihayag ni Hernandez, naglabas ng contempt order ang komite. There is a motion to cite Bryce Hernandez, a.k.a. Marvin Santos T. Guzman, in contempt, and seconded by Senator Jinggoy. Any objection? Hearing none, the motion is approved. June, pinasubpina na ng Senado itong mga voucher na nabanggit ni Diskaya. Sa naturang voucher o mano nakalista kung sino-sino itong mga nabigyan nila ng o mga kongresista at mga opisyal na binigyan nila ng porsyento ng halaga ng mga maanumalyang proyekto at kung kailan ibinigay ang mga ito. Bagaman sinabi na rin ni Diskaya na wala naman itong mga pirma ng mga opisyal at mga kongresista dahil ito nga ay no paper trail na sistema ang kanilang pinaiiral at para lang anya ito sa kanilang personal na record. Sa pagtatapos ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ay sinabi naman ni Senador Marcoleta na ang susunod na pagdinig ay isasagawa sa September 19, araw yan ng Martes sa susunod na linggo. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Asher, bukod ba sa mga Diskaya, meron pa bang ibang mga kontraktor na nagnanais din na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil ang mga Diskaya ay hindi lang naman yung malalaki pa o may mas malalaki pa sa kanilang kontraktor na nakakuha ng malalaking kontrata sa gobyerno? June, yan pa ang ating titiyakin mula sa Senate Blue Ribbon Committee dahil sinasabi na nga rin yan ni Senador Marcoleta na may ilang mga contractor pa na humingi sila o nakipag-ugnayan sa kanya na magbibigay sila ng impormasyon kaugnay nga dito sa mga maanumalyang proyekto. Ngunit nga naistiyakin ni Senador Marcoleta kung ano itong mga impormasyon na kanilang ibibigay at kung nararapat pa ba silang gawin pang state witness at isailalim sa Witness Protection Program kung kinakailangan. Jude. Sa ilalim ito sa vetting process, Asher. Yes, June, yan ay kailangan din kagaya nga na sinabi ni Senador Marcoleta, kailangan dumaan ito sa qualification at mayroong mga alituntunin kung na dapat sundin para masabi na ang mga sasailalim sa Witness Protection Program ay kwalipikado sa ganitong benepisyo. June. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. Tumanggi sa mga paratang laban sa kanila ang ilang kongresistang idinadawit sa umunay kickbacks mula sa mga proyekto sa pamahalaan ng mga Diskaya. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, hindi nito papayagang bahiran ang kanyang integridad o ang institusyong kanyang pinamumunuan. Ito ang balita ni Rosalie Caz.
Mali, malisyoso at name-dropping. Ganyang inilarawan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkabanggit sa kanyang pangalan sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Pacifico Curly at si Sara Diskaya nang humarap ang mga ito sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng pagdinig sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa sworn statement ng mga Diskaya, ilan beses umanong binanggit ni Congressman Marvin Rillo si Speaker Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ayon kay Speaker Romualdez, wala siyang kinalaman, wala siyang pahintulot at walang basbas sa mga ganitong gawain. Dagdag pa nito, wala siyang tinanggap at hindi siya tatanggap ng anumang suhol mula sa kanino man. Giit pa nito, wala ring sino man ang kayang manuhol sa kanya. Si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, dating House Committee on Appropriations Panel Chairperson, itinanggi rin ang mga akusasyon laban sa kanya. Anya, handa rin umano siyang magpaliwanag sa korte kung kinakailangan dahil subject ng kaso sa Supreme Court at Ombudsman ang 2025 General Appropriations Act. Mariinding itinanggi ni Pasig City Representative Roman Romulo ang aligasyon laban sa kanya na sangkot sa anumang bidding o pamimili ng contractors para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang si Romulo sa mga kongresistang binanggit ng mga Diskaya na tumatanggap umano ng 10 hanggang 25% kickbacks mula sa proyekto matapos manalo sa bidding ang mga kumpanya ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay Romulo, layon umano ng mga akusasyon ng mga Diskaya na ilihis ang atensyon, ibaling ang sisi at takasan ng pananagutan sa mga isyong kinasasangkutan ng mga ito. Una po, hindi po totoo yun. Hindi po ako nakikialam sa bidding sa aming sa DPWH. Let the people decide na lang at the end of the day. Kasi ano pa masabi, parang he said, she said talaga lumalabas eh. Ilan pang kongresistang idinadawit sa kontrobersya ang naglabas ng kanilang pahayag laban sa mga aligasyong tumatanggap umano sila ng kickbacks mula sa mga proyekto ng Diskaya sa pamahalaan. Si Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro, iginiit na hindi siya kongresista nang ma-award sa mga Diskaya ang DPWH projects at ipinahayag na diversionary tactics lamang ito ng mga sindikato para malihis sa tunay na isyu ng corruption at anomalya sa flood control projects ng DPWH. Dagdag pa ng mambabatas, pinag-iisipan na niya ang paghahain ng reklamo laban sa mga Diskaya dahil sa pagsinungaling at tangkang bahira ng dungis ang kanyang reputasyon. Tila nang gagalaiti naman sa galit si Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar matapos siya idawit ng mga Diskaya sa kontrobersya. Naniniwala itong may political agenda ang pagkasangkot sa kanya. Hindi ako papayag na nakawin ang pera ng taong bayan. Simula noon, Barangay Kagawad, naging kapitan ako, naging konsihal, unang termino bilang kongresista hanggang sa pangalawang termino ko bilang kongresista. Mamamatay ako at maninindigan sa marangal na paglingkod ang buwis ng tao ibinabalik sa taong bayan. Let the truth come out. If there are irregularities, let be exposed. Mr. Speaker, this is a time for truth. This is a time for accountability, not character assassination. Si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, itinanggi rin ang akusasyon laban sa kanya. Giit pa nito, gagawin niya ang lahat ng legal na paraan upang malinis ang kanyang pangalan at papanagutin ang mga nasa likod ng pagkakalat ng kasinungalingan. 100% na hindi totoo. Yan ang reaksyon naman ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas na balak ring magsampa ng kaso sa mga Diskaya. Dagdag pa nito, walang Diskaya project sa District 5 ng Quezon City kaya kwini-question nito ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Si Romblon Lone District Representative Eleandro Madrona, ipinahayag na wala itong project sa mga Diskaya at kwenestyon ang basihan ng paratang laban sa kanya. Narinig ditong nagkaroon ng bidding ang mga Diskaya sa mga proyekto sa kanilang probinsya pero wala umano siyang kaalaman at pakialam kaugnay nito. Mariinding itinanggi ni Occidental Mindoro Representative Leody Tariela ang pahayag ni Diskaya at ipinahayag na ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan ay tungkulin lamang ng DPWH. Wala rin itong alam at walang kinalaman sa anumang prosesong ito. Si Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia nakikipag-ugnayan na sa kanyang mga abogado para linisin ang kanyang pangalan. Anya, ilalabas din nila sa tamang panahon at forum ang mga ebidensyang magpapatunay na walang basihan ng mga paratang laban sa kanya.
Samantalang si dating San Jose del Monte, Bulacan Congresswoman at ngayon alkalde ng si Florida Robes, itinanggi rin ang aligasyon laban sa kanya at iginiit na walang ghost project sa kanilang lugar. Maghahain din umano ito ng libel case laban sa mga diskaya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad ng Department of Justice na oras na may humingi ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO kahit palaban kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue ng flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, gagampanan nila ang kanilang trabaho kahit mataas na opisyal pa ng pamahalaan nito. Una nang nag-issue ng lookout bulletin ng DOJ laban sa mahigit 40 opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Contractor kasama pa ang isang kongresista. If it's in the names that are submitted to us, we will just act under the said principles that we have to follow. Welcome sa Malacanang ang mga binulgar na mag-asawang diskaya ukol sa mga anomalya sa flood control projects. Sa kabila nito ay giniit ng palasyo na kinakailangan pa rin ng matibay na ebidensyang makapagtuturo na sangkot ang ilang politiko sa anomalya. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang mga nabanggit na mga pangalan ay makakasama sa pag-iimbestiga. Pero still, hindi naman ibig sabihin ng lahat na nabanggit ay talagang guilty na at pwede nang akusahan ni numan. Posibleng maisama ang mga pangalan na binanggit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa gagawing pagsisiyasat ng Independent Commission na binubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, lahat naman ay iimbestigahan kung mapatutunayang sangkot at may matibay na ebidensya laban sa mga politiko, partikular na ang ilang kongresista na umano'y kasabwat sa anomalya sa flood control projects. Ang nais naman din po ng Pangulo ay malawakang pag-iimbestiga at malaman natin talaga ang katotohanan. At ang ayaw lang naman ng Pangulo ay kung mag-name drop ng walang ebidensya. Pero kung malaki po talaga at mapapatunayan ng mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Hindi naman ipagkakait ng Malacanang ang pagkakaloob ng proteksyon sa mag-asawang Diskaya. Kailangan naman po talaga mabigyan ang mga witnesses na talaga may kinalaman na sa mga facts or data about this. Kailangan po talaga ng proteksyon at hindi naman po yan ipagkakait ng pamahalaan. Pero sana nga po ang magusto natin madinig sa lahat ay yung mga kailan, yung kabuuang kwento. Baka kasi nagiging selective lang sila. Nagbigay rin ng direktiba si Pangulong Marcos kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon para imbestigahan ang mga kawani ng DPWH na sangkot sa issue. Makakasama rito si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umano'y sangkot sa 2026 budget insertions. Sa direktiba na rin po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos niya po ito kay Secretary Vince na imbestigahan lahat kung sino man maaaring involved na mga kawani ng DPWH patungkol dito sa mga di umano-anomalyang flood control projects. So hindi po yan i-ignore ni Secretary Vince. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Formal nang inirekomenda ng Department of Public Works and Highways at Commission on Audit sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng 5 kasong kriminal laban sa 5 contractors na sangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Kanina nagtungo sa Office of the Ombudsman si DPWH Secretary Vince Dizon at COA Chairperson Gamaliel Cordoba upang isumite ang joint referral ng listahan ng kasalukuyang contractors na mayroong ghost at substandard projects batay sa isinagawang fraud audit. Kabilang sa mga inirekomendang sampahan ng kasong kriminal ang St. Timothy Construction, Wawaw Builder at Sims Construction Trading. Ayon kay Secretary Dizon, simula pa lamang ito ng pag-asaayos sa DPWH alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Naniniwala rin ang kalihim na sa mayorya pa rin ng mga nagtatrabaho sa DPWH ay matitino
may sipag at matatapat. Iginiit ni Justice Secretary Boying Remulla na dapat isauli ni Curly at Sara Diskaya ang anumang umano'y ill-gotten wealth nila bago sila maikonsidera bilang state witness sa investigasyon ng flood control corruption. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, isiniwalat ng mag-asawang Diskaya ang mga pangalan ng ilang kongresista, staff at mga opisyal ng DPWH na umano'y sangkot sa katiwalian. Ayon kay SOJ Remulla, magsasagawa sila at National Bureau of Investigation ng forensic accounting upang masuri ang money trail at tiyaking tugma ang perang isasauli at pera na kanilang nakuha. Kung meron silang nakukuhang perang hindi dapat, isauli nila sa Republika. Yun naman ang first condition natin lagi. You don't walk off laughing at the system because you enrich yourself and got away with the crime. Pinuna ni Pasig City Mayor Vico Soto ang anyay ilan sa hindi magkakatugmang pahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa pagdinig ng Senado kanina hinggil sa issue ng maanumalyang flood control projects. Sa isang post, sinabi ni Mayor Vico na napansin niya ang ilang inconsistency sa pahayag ni Curly Diskaya kung saan sinabi nito na 2 to 3% lamang umano ng contract cost ang kinikita nila sa kada proyekto at maswerte anya kung kumita sila ng 5% habang lugi pa umano sila sa ibang proyekto. Ni Mayor Vico, taliwas ito sa naging statement ng mag-asawang Diskaya sa isang interview kung saan sinabi nila na nasa 11 digits na umano ang kanilang pera. Paliwanag ng alkalde, nangangahulugan nito na nasa at least 10 billion pesos na ang pera ng mga Diskaya. Pinuna rin ng opisyal ang tila pagpapahiwatig ng mag-asawang Diskaya na maging state witness upang hindi umano sila makulong. Sa huling sinabi ni Mayor Vico na hindi dapat na magpadala ang taong bayan at Senado sa kwento ng mag-asawa at maging mapanuri at magbantay laban sa sinumang nagsisinungaling. Opisyal na pinalitan ni Senator Tito Soto III si Senator Chis Escudero bilang Senate President. Agating nanumpa si Senator Soto bilang bagong Senate President. Habang napalitan din ang Senate Pro Tempore at Senate Majority Leader. Ito ang balita ni JP Nunez. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Binakante ng Senado ang posisyon sa Senate Presidency sa sesyon sa plenaryo kanina. Agad namang ninominate ni Senator Mig Zubiri si Senate Minority Leader Tito Soto III bilang Senate President. I have the honor of nominating Senator Vicente C. Soto III as Senate President. I witnessed firsthand his peerless leadership and work ethic, and I can say with conviction that he has been nothing short of a reliable and trustworthy leader. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands. Suportado ni Senator Loren Legarda ang nominasyon kay Soto. The Senate at its finest when debate sharpens judgment and unity springs from conviction. This, I believe, is what Senator Vicente Tito Soto III embodies and why I rise in support of his nomination as Senate President. Dahil walang ibang nominado, agad ding isinara ang nominasyon at hinirang si Senator Soto bilang bagong Senate President. Bago umupo sa posisyon, nilapitan siya ni Senator Francis Chis Escudero para kamayan at batiin. Agad ding nanumpa si Senator Soto kasama ng kanyang pamilya. I, Vicente C. Soto III, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. Nagbigay naman ng pahayag si former Senate President Chis Escudero sa pagpalit sa kanya ni Soto. Nais ko pong magpasalamat
sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. Sa isang ambush interview kanina kay Senator Tito Soto, sinabi nito na ang dahilan ng pagpapalit ng liderato ay bunsod ng mga kinakaharap na isyu ngayon sa Senado. Gayunman, hindi anya dito kasama ang pagkakaugnay ng pangalan ni Senator Escudero sa isyu ng flood control. Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Buti na rin siguro yung we'll try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Hindi naman siguro. Ito yung talagang a few weeks back pinag-uusapan na rin ng mga kasama namin. I think the best, I will not be the best person to ask of the change. Kasabay ng pagkakaupo ni Senate President Tito Soto ay nag-nominate rin ng mga bagong kapalit sa pwesto ng Senate Pro Tempore at Senate Majority Leader. Pinalitan ni Senator Panfilo Lacson si Senator Jinggoy Estrada bilang Senate Pro Tempore. Habang si Senator Mig Zubiri naman ang bagong Senate Majority Leader kapalit ni Senator Joel Villanueva. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun, ito na po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Monday. Salamat po at shout out kina Ismael Cabiles, Emiliano Mendoza Jr. at Chess Castle. Gayun din kay Lorenza Molina Jackson Clerigo at Lynn Bakungan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 3:5 hanggang 6 na nagsasabi, Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. At iyan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.